Sa nakaraang video, napansin ng pinuno ng mga orc ang usok na tumataas mula sa malayong bahagi ng nasusunog na bukirin. Pinanood niya ito ng mariin, at sa malamig ngunit tiyak na tinig ay sinabi niyang, nahanap na natin siya. Samantala, si Lancelot ay nagbabantay sa kagubatan. Tahimik siyang nakaupo sa mataas na batuhan, pinagmamasdan ng paligid at ang manipis na usok na umaakyat mula sa malayo. Ramdam niya ang bigat ng kanyang iniisip, inasahan kung maaakit ng usok mula sa sinunog na bukirin ang mga halimaw, pero tahimik, masyadong tahimik. Walang presensya ng kahit isa. Ngunit nitong mga nakaraang araw, parang dama-dami ang mga ito. Hindi ito normal, lalo na ngayong taglamig. Napahinto siya nang mapansin ang isa pang usok, ngayon ay mula sa gilid ng bundok. Napatitig siya roon. Anong nangyayari doon? Tanong niya sa sarili. Pagbalik niya sa nayon, tinanong niya ang isang lalaki tungkol sa nakita niyang usok. Agad itong ngumiti at sagot, siguro wala lang yun. Baka galing lang sa nayon sa paanan ng bundok. May nayon doon. Tanong ni Lancelot. Tumango ang lalaki. Oo, 3 beses na mas malaki kaysa rito. Baka may pista lang sila, kaya may usok. Kami nga, maghahanda rin. Ngunit bago pa makapagsalita pa ang lalaki, 2 taga-nayon ang biglang tumakip sa bibig nito. Wala iyon. Normal lang yung usok, nangyayari yan madalas, sabi ng isa, halatang pilit ang ngiti. Tumango si Lancelot. Sige, salamat. Ingat sa pangangaso. Ngumiti ang lalaki. Walang problema. Maghanda ka, Lancelot. May malaking salo-salo mamaya. Si Percival pala, hinahanap ka. Ngumiti lang si Lancelot ngunit hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa bahay ni Percival, sinalubong siya ng mga bata, sabay sa bunot at himas sa kanyang buhok habang nagtatawanan. Ang lambot ng buhok ni Lancelot. Ang cute, sigaw ng isa. Medyo nalito si Lancelot. Ano bang meron? Tanong niya. Napailing si Percival at tumiklap ang mga braso. It's your welcome party, tanga. Hindi kami nakapaghanda dati kasi busy ang lahat. Surprise sana to, pero ayan, nasabi ko na tuloy. Kapag binulgar mo, lagot ka sakin. Ngumiti si Lancelot. Hindi ko sasabihin. Biglang sumabat ang isang bata. Ate Percival, si Lancelot daw ang mapapangasawa mo. Namula si Percival. Ha? Saan mo narinig yan? Kay Mommy at kay Andy. Sabi nila, kapag gusto mo ang isang tao, pakasalan mo daw siya. Sagot ng bata, inosente. Namula pa lalo si Percival. Hindi yun totoo. Hindi ganun yun. Isa pang bata ang humawak sa manggas ni Lancelot. Totoo ba yun? Mag-aasawa kayo ni Ate Percival. Mahal ka niya. Hindi. Sigaw ni Percival, pero halatang nahihiya. Ngumisi ang isa sa mga bata. Oh, kita nyo. Namumula siya. Tama kami. Pilit na binawi ni Percival ang hiya. Ano ba kayo? Ang kulit nyo. Hindi nga ganun. I mean, oo cute naman siya. Pero wag kayong mag-assume. Napakamot si Lancelot. Ano bang maling naintindihan ko? Pero teka lang, kung gusto mong malaman kung anong susunod na mangyayari kina Lancelot at Percival, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Balik sa kwento, upang iwasan ang usapan, agad na nilipat ni Percival ang paksa. Sabi ng mga lalaki, kukunin lang daw nila yung nahuli nila. Ang tagal na nila, halika, tingnan natin. Paglabas nila, natigilan silang lahat. Lahat ng taga-nayon ay nakatingin sa iisang direksyon, sa makapal na usok na umaakyat mula sa bundok. Nanigas ang mukha ni Percival. Galing yan sa bundok, anong nangyayari roon? Napatitig si Lancelot sa parehong direksyon. Tama ako, hindi normal yung usok na nakita ko kahapon. Nang mapansin niyang nanginginig si Percival, marahan niyang hinawakan ang braso nito. Pumasok na tayo. Nakatingin ang mga bata. Sa loob, nagtanong ang isang bata, hindi pa ba umuuwi si Daddy? Kailan siya babalik? Ngumiti si Percival, pinilit na maging kalmado. Kukunin lang nila yung pagkain, babalik din sila. Tumitig si Lancelot sa kanya. Ako na ang hahanap sa kanila. Bantayan mo muna ang iba. Paano ka? Tanong ni Percival, may halong ka ba? Ngumiti si Lancelot. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Pagdating niya sa kampo sa tuktok ng bundok, napahinto siya sa nakita. Dugo sa nyebe, walang ni isang taga-nayon. Tanging mga bakas ng orc ang naiwan, papunta sa gubat. Sinundan niya ito, at di nagtagal ay nakita niya ang grupo ng mga orc. Agad silang umatake, ngunit sa ilang sandali lang, bumagsak silang lahat. Ang puting nyebe ay naging pula sa dugo. Habang humihingal si Lancelot, isang matinis na sigaw ang umalangaw mula sa nayon. Nanlaki ang mga mata niya.
Nauna na silang makarating sa nayon, bulong niya, sabay takbo pababa. Pagdating niya roon, gulo na ang lahat, nagliliyab ang mga bahay, nagtatakbuhan ang mga tao, at nagsisigawan ang mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang dambuhalang orc na may suot na maskara ng pulang lobo. Maligayang pagdating, mandirigma, sabi nito sa malalim na tinig. Ako si Kaltom, pinuno ng dakilang tribo ng Kerem. Huwag kang mag-alala, hindi pa namin kayo sasaktan, hindi pa. Tumingin si Lancelot sa paligid. Nasaan ang mga taga-nayon? Ngumisi si Kaltom. Tama nga ang sabi nila. Magaling ka talaga. Ang special unit ko ay winasak mo ng mag-isa, kahanga-hanga. Yumigting ang boses ni Lancelot. Tinatanong ko, nasaan sila? Ipinag-utos ni Kaltom sa mga tauhan niya, dalhin sila rito. Lumapit ang isa, may dalang sako na may tumutulong dugo. Sumunod ang iba, hila-hila ang mga taga-nayon, sugatan, pagod, pero buhay. Isa sa kanila si Persil. Ngumiti si Kaltom ng mayabang. Gusto kong makipaglaban sa'yo, mandirigma. Kung matalo mo ako, palalayain ko silang lahat. Pero kung matalo ka, ngumisi ito ng malupit, alam mo na ang mangyayari. Nagtama ang tingin ni Lancelot at Persil. Sugatan si Persil ngunit gising at may ulirat pa rin. Pinilit ni Lancelot na kontrolin ang kanyang paghinga at mahinang bamulong, maghintay ka lang, Persil. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga sandata at humakbang pasulong. Tama na ang salita, halimaw. Lumaban ka sakin. Tumawa si Chieftain Kaltom, ang dambuhalang orc na nababalutan ng pulang balat ng lobo. Kahanga-hanga, sige, ipakita mo sakin, tao. Sa isang iglap, sumiklab ang labanan. Si Kaltom ang unang umatake, sabay hataw ng kanyang napakalaking warhammer na yumanig sa buong paligid. Ngunit si Lancelot, mabilis gaya ng hangin, ay umiwas sa mabigat na hampas at mabilis na lumapit, handang maneksak. Agad namang sumagot si Kaltom, iwinasiwas ang kanyang battle axe sa malawak na arko, ngunit nakailag si Lancelot, halos parang anino lang ng hangin. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, nakalusot siya sa likuran ng pinuno at mabilis na tumaga pababa. Tumama ang kanyang espada sa binti ni Kaltom, nagdugo ito at bahagyang napatres. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, iniangat ni Lancelot ang espada at sinubukang tag-in ang itaas na bahagi ng orc. Ngunit mas mabilis si Kaltom kaysa inaasahan. Nasangga ng orc ang kanyang atake gamit ang warhammer, at dahil sa lakas ng banggaan, nabasag ang espada ni Lancelot sa maliliit na piraso. Hindi siya natigilan. Sa isang mabilis na desisyon, inihagis niya ang kalahating bahagi ng nabasag na espada papunta sa dibdib ni Kaltom. Umikot si Lancelot at sinipa ng buong lakas ang hawakan ng espada, tuluyang bumaon sa laman at buto ng halimaw. Agad niyang hinugot ang ikalawang espada at muling umatake, ngunit handa na si Kaltom. Mabilis nitong sinalag ang sandata gamit ang suot na forehead protector, at sa tindi ng impact, nabasag din ang ikalawang espada. Ngumisi si Kaltom, tila natutuwa. Ang tunay na labanan ay puno ng sorpresa, sabi nito. Ang tagumpay ay nasa pagkilala sa sarili at sa kalaban. Natutunan ko yan nang minsan akong bumagsak. Sumimangot si Lancelot, sabay mabilis na sipa sa tiyan ng orc upang makalayo. Ang tibay niya, parang bakal. Kung may totoong sandata lang ako, ngunit bago pa siya makalayo, nahawakan ni Kaltom ang kanyang paa sa ere. Ano to? Tumatakas ka, sigaw ni Kaltom, sabay bigwas ng kamao sa kanyang katawan. Tumilapon si Lancelot at tumama ng malakas sa lupa. Gamulong siya sa duguan at maalikabok na lupa habang umuugong ang tunog ng impact sa buong lugar. Tumawa si Kaltom, dahan-daang lumapit. Mas masaya pala to kaysa sa inaasahan ko, tao. Dahil dito, isang hakbang na lang at magiging pinakamalakas akong muli. Tulad ng napag-usapan, ako na ang papatay sa mga yon, tama ba? Napasigaw ang mga taga-nayon, umiiyak at nagsusumamo. Tinatawag nila si Lancelot, umaasang tatayo siya muli. Ngunit nakahandusay siya, duguan, halos walang malay. Unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, ngunit rinig pa rin niya ang mga sigaw ng mga inosente. Masyado kayong maingay, sabi ni Kaltom, malamig ang tinig. Tahimik niyong patayin ang mga yan. May pagkain naman tayong darating mamaya. Habang tumatalikod ang pinuno, napatingin siya sa kanyang kaliwang kamay, nanginginig ito. Napaungol siya sa inis. Yung tama ng sirang espada, hindi basta-basta yung taong yun. Hindi ko magagamit ang kamay na to sa ngayon. Samantala, si Lancelot ay halos hindi na makagalaw. Pinipilit niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit ayaw sumunod ng kanyang mga kalamnan. Nakikita niyang pinapatay ng mga orc ang mga taga-nayon isa-isa.
Ang mga sigaw nila ay bumabalik sa kanyang alaala. Sa isip niya, muling bumalik ang mga nawalang sandali, ang mukha ni Sylvia, nakangiti habang ginigising siya. Grabe, ang himbing ng tulog mo kahit ang dami mong pinagdaanan. Paano ka nakakatulog ng ganito? Sabi nito, kasunod ang boses ng isa pa nilang kasama. Hoy, anong ginawa nila sa'yo ngayon? Bago pa siya makasagot, natawa si Sylvia. Yung mukha mo, parang gusto kong kumain ng tsokolate. Nagtawanan ang lahat. Isa pang kasamahan ang nagsabi, gusto ko ng wine stew, at tinapay na may fruit jam. Ako roasted mountain pig. Sigaw naman ng iba. Napatingin sila kay Lancelot. Ikaw, anong gusto mong kainin? Tanong nila. Tumawa si Sylvia. Kumain daw. Kakalabas lang niya sa eksperimento. Ngumiti si Lancelot. Kakain tayo lahat. Lahat ng gusto nyo. Pag nakaalis tayo rito, kakain tayo hanggang sumakit ang tiyan natin. Pagbalik sa kasalukuyan, nakahandusay pa rin siya, sugatan, halos mawala ng malay, nakakulong sa isang hola. Ngunit mahigpit pa rin niyang pinanghahawakan ang alaala ng mga kasama niya. Gagawin nating muli yun, magkakasama. Lumapit ang isang orc guard, nagulat nang makita siyang gumagalaw pa. Ano to? Buhay pa siya. Matapos tamaan ng suntok ni Chief Kaltum, tumawa ang isa pang orc. Swerte siya, sabi ni Chief, may plano sa kanya. Gagawin daw siyang sakripisyo. Matibay nga tong taong to. Isa pang orc ang sumabat na may halong yabang, wala akong pakialam, may Commander Kurak pa rin tayo. Buti na lang, tinanggal natin ang mga paa niya. Mapanganib tong lalaking to, kahit sugatan, nakakakaba pa rin. Samantala, sa kalagitnaan ng Primordial Core, isang kakaibang pag-uusap ang naganap. Nakahiga si Patrick ng komportable sa likod ni Swallow habang nagbabasa ng dyaryo. Sinabi ni Patrick na malapit nang magsimula ang lahat. Ngunit sa halip na sumagot ng direkta, napailing siya at tinanong kung bakit kailangang magbasa si Patrick ng dyaryo habang nakasakay pa sa kanya. Ngumiti lang si Patrick at ipinaliwanag na galing ang mga balita sa mga merchant networks, at mukhang nagiging mas kawili-wili ang sitwasyon. Ikinwento niya na ang mga hukbo ay tumatawid sa lahat ng uri ng lupain, bundok, ilog, kapatagan, at maging dagat, habang sinusunog ang mga nayon ng tao. Napabuntong hininga si Swallow at nagtanong kung bakit kailangang gawing napaka-dramatic ang lahat. Nagkibit balikat si Patrick at sinabing marahil ay bahagi iyon ng mas malaking estratehiya, isang malawak na pincer movement para palibutan ang capital, parang ahas na unti-unting humihigpit ang kapit. Muling napailing si Swallow at binanggit na palaging pinipili ng mga tao ang pinakamahirap na paraan. Patuloy na nagkwento si Patrick at sinabi niyang ang digmaan ay hindi lang simpleng pagsalakay, kundi isa ring performance. Ayon sa kanya, mas nakaka-excite daw ito kaysa sa isang bonfire. Napairap si Swallow at sumimangot, pagkatapos ay napansin ang isang bag sa kabilang dulo ng silid. Tinanong niya kung ano ang mabahong amoy. Ipinaliwanag ni Patrick na iyon ay popcorn na ginawa ni Mel's gamit ang oil at fire magic, at sinabing masarap daw kainin habang may pinapanood na maganda. At sinabi rin ni Patrick na maaari na silang kumain habang naghihintay, ngunit bigla niyang naalala si Miss Bathory na paparating. Nainas si Swallow at tinanong kung bakit ito pupunta sa bahay niya, dahil hindi naman ito tahanan ni Bathory. Sa kabilang dako, sa linya ng labanan, naghahanda naman ang mga sundalong tao para sa paparating na digmaan. May isang sundalong natawa ng mapait at nagsabing napaka-imposible ng sitwasyon, tila ginagawang overtime ng mga orc ang buong hukbo. Isa pa ang sumabat at sinabing mapapagod din ng mga iyon kalaunan. Isang sundalo ang nagtanong kung ano ba talaga ang pakay ng mga orc dahil hindi naman iyon dungeon. Isa pa ang ngumiti at nagbiro na mas mabuti pang pagmasdan ng isang paladin na tila hindi tao sa lakas. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling matatag ang commander. Determinado siyang ipagtanggol ang teritoryo ng imperyo. Sinabi niyang bagamat marami ang kalaban, isa pa rin silang grupo ng mga halimaw, at para sa Imperial Army, wala iyon. Ang tunay na panganib daw ay si Kurak, ang dungeon boss. Ngunit kung makakayanan nilang magtagal ng kaunti pa, darating ang mga reinforcement at makakamit nila ang tagumpay. Lumipat ang eksena kung saan si Kurak ay nakatayo sa labas, humihinga ng malalim at mabigat. Matapos ang matinding labanan na kanyang pinagdaanan, ang sandaling halos hindi na siya makatayo at nakatingala sa kanyang kalaban sa ere. Sa kanyang alaala, mahina niyang naitanong habang hirap sa paghinga, ikaw ba ang susunod, diwata? Ngumiti ang babae sa ere, elegante ngunit nakakatakot sa lakas. Sinabi nitong kamangha-mangha ang kanyang tapang kahit ramdam niya ang napakalaking agwat ng kanilang lakas.
Natuwa ito at hiniling na malaman ang pangalan niya upang maalala ito. Ngunit bago pa man niya masagot, bumalik si Kurak sa kasalukuyan nang marinig ang tinig ng isang orc mage sa labas ng kanyang tent. Tinawag siya ng mage, at nang pumasok ito, nagulat na paparating na si Kaltum matapos habulin ang isang kakaibang tao na balak nitong ipakita kay Kurak mismo. Tumaas ang kilay ni Kurak ngunit sinabing isantabi muna iyon. Tinanong niya sa halip kung kumusta ang mga supply. Ipinaliwanag ng mage na matagumpay nilang nilusob ang ilang nayon ng tao at nakakuha ng mga bihag bilang pagkain. Tumigas ang tinig ni Kurak at iniutos na patayin agad ang mga bihag pagdating upang maipamahagi ng pantay ang karne. Pagkatapos, inutusan niyang ipatawag si Kadachi. Ilang sandali lang, pumasok si Kadachi sa loob ng tent, at sinabi ni Kurak na may mahalaga silang pag-uusapan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa malayong lugar, sa isa sa mga fortress ng imperyo, nakatipon ang mga paladin sa likod ng commander. Nagpahayag ito ng pasasalamat sa kanilang presensya, sinasabing nakakaluwag sa kanyang kalooban ang pagkakaroon ng banal na kaalyado. Nangako siyang babayaran ng imperyo ang anumang utang na loob sa kanilang order pagkatapos ng digmaan. Lumapit ang isa sa mga paladin at tumugon na ang paglilingkod sa imperyo ay katumbas din ng paglilingkod sa kanilang banal na tungkulin, at isang karangalan para sa kanila ang magbigay ng tulong sa ngalan ng kanilang kabanalan. Biglang pumasok ang isang mensahero, hingal na hingal at namumutla. Agad siyang yumuko at nagulat, sinasabing may agarang balita mula sa frontline. Ipinahanda ng Lord na magsalita ito, at mabilis na ipinaliwanag ng mensahero na nilampasan na sila ng bilang ng mga orc, 12-12 ulit kaysa sa kanilang puwersa. Malinaw daw na ito na ang pangunahing hukbo ng kalaban. Gayunman, ayon sa mga siege experts, limitado ang mga gamit ng orc para sa paglusob, kaya mahihirapan pa rin ang mga ito na samantalahin ang kanilang kalamangan. Napabuntong hininga ng may ginhawa ang Lord at tinanong kung sapat ba ang kanilang mga supply. Kumpirmado ng mensahero na sapat ang pagkain para sa parehong sundalo at sibilyan, dahil inihanda na ito para sa taglamig. Idinagdag din niya ang lahat ng bagong recruit ay dumating na ng walang pagtutol. Mataas daw ang moral ng mga tao dahil sa galit sa mga orc. Ngumiti ng bahagya ang Lord at sinabing dapat nilang panatilihin ang ganoong moral. Kailangan lang nilang magtagal ng 1 linggo dahil paparating na ang mga reinforcement mula sa Roes, pinamumunuan mismo ng Red Spear. Buo ang kanyang tinig nang sabihin niyang ipapakita nila sa mga orc kung ano ang tunay na kakayahan ng imperyo. Ngunit isang lalaki ang nagsalita malapit sa kanya, tinatanong kung kailangan pa ba nilang maghintay. Itinuro nito ang labanan sa ibaba at sinabing halatang mahina ang kalaban, sira-sira ang armor at sabog ang formation, kaya wala silang laban. Tumugon ang Lord na maaaring ganoon nga, ngunit may hinala siyang umaasa ang mga orc sa Mahika. Ipinabatid ng intelligence unit na kaya raw ng kanilang mga sorcerer na lampasan ang mga mage ng imperyo. Dagdag niya pa may mga paladin naman sila na kayang kontrahin ang anumang sorcery. Ngunit lumapit ang lalaki ng bahagya at bamulong na tila may pag-aalinlangan. Bakit daw bigla na lang tumutulong ang Holy Order sa imperyo? Sinabi niyang mas pinagkakatiwalaan pa niya ang mga orc kaysa sa mga paladin. Biglang tumulim ang tinig ng Lord. Ipinunto niyang ang tunay na kaaway ay ang mga orc ng Nirkumbal, at kung magsisimula silang pagdudahan ang kanilang mga kaalyado, sila mismo ang magiging dahilan ng kaguluhan. Agad naman tumanggaw ang lalaki bilang pagsang-ayon. Ngunit hindi nagtagal, itinuro ng knight ang labanan at sinabing may kakaibang gumagalaw. Pinanliitan ng mata ng Lord ang direksyon at kinilala ang figure, si Kurak. Nagtaka siya dahil dapat ay may pulang buhok ito. Ngunit sinagot ng lalaki na walang saysay ang ganoong detalye. Ang lakas ng aura nito ay walang dudang sa kanya iyon, ang leader ng Great Evil Dungeon. May sumigaw at nagbigay ng mga utos. Ipinahanda niya ang mga archer, inutusan ang mga mage na maghanda ng spell, at iniutos na protektahan ang Lord anumang mangyari. Habang papalapit si Kurak, bamulong ang lalaki na tila may kutob, kakaiba raw dahil iisang orc lang ang kasama ng commander. Itinaas ng orc mage ang kanyang tungkod at nagsimulang magcast ng sound amplification spell. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang tinig ni Kurak, hindi sa hangin kundi direkta sa isipan ng bawat sundalo. Ang tinig nito ay parang kulog na sumisigaw sa kanilang mga ulo. Narinig nila ang mensahe, na hinahangaan ni Kurak ang kanilang tapang, ngunit walang saysay iyon. Sinabi niyang hindi nila mapipigilan ang paghihiganti ng mga orc, at tinanong kung naniwala ba talaga silang kaya nilang ikulong ang kanilang lahi tulad ng mga hayop.
Ayon sa kanya, dahil ayaw magising ng sangkatauhan mula sa kanilang masamang panaginip, papunta na sila sa sariling pagkalipol. At sa loob ng kalahating araw, gigisingin niya ang mga tao sa pamamagitan ng kamatayan. Isang sundalo ang tumawa ng malakas, sinasabing lasing siguro ang orc, ngunit namutla ang mukha ng Lord, alam niyang seryoso si Kurak. Bigla niyang inutusan ang lahat na maghanda, dahil may hindi siya nakikita, ngunit bago pa man makapagsalita muli, isang sibat ang tumagos sa kanyang likuran. Isa sa mga paladin ang biglang tumalikod at itinulus ang sibat sa kanya, itinaas siya sa ere. Malamig nitong sinabi na tama ang kanilang kabanalan, masyado raw siyang mahusay at ang pag-atake sa lugar na iyon ay isang matalinong desisyon. Nabigla ang Lord, nagsuka ng dugo, at tinawag silang mga traidor. Ngunit hindi na yun pinakinggan ng mga paladin na agad nagsimulang mag-cast ng spell. Nang makita ng Lord ang mga simbolo ng magic circle, napasigaw siya, itigil ninyo, teleportation magic yan. Dadalhin nila ang mga orc diretso sa loob ng kastilyo. Ngunit ngumiti lamang ang isa sa mga paladin at malamig na nagsabi, huli na, Count, nagsisimula na ang banal na digmaan. Samantala, sa kailaliman ng dungeon, nakahandusay si Lancelot sa loob ng isang bakal na kulungan, duguan, basag ang katawan, halos wala ng malay. Sa labas, isang orc guard ang nakatayo, nakangising may halong pangungutya. Sinabi nitong nakakatawa ang mga tao, pinapatay nila ang isa't isa, pero hindi sila nagkakainan. Inihagis nito ang isang piraso ng karne sa loob ng kulungan at sinabing kainin iyon, dahil kailangan niyang manatiling buhay bilang handog sa kanilang commander. Tinitigan siya ni Lancelot nang may matinding galit sa kabila ng kanyang sugat. Napangisi ang orc, inakalang bibigay siya, ngunit nang tumanggi pa rin, nawalan nito ng pasensya. Pumasok ito sa kulungan, binuhat si Lancelot, at pilit na ipinasok ang karne sa kanyang bibig. Nagpumiglas si Lancelot at pinilit sumigaw ng pagtutol, ngunit walang pakialam ang orc at inutusan siyang kumain. Wala siyang nagawa kundi lunukan ang karne. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari, unti-unting naghilom ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. Nang lumabas ang orc sa kulungan, biglang nagliyab ang enerhiya sa katawan ni Lancelot. Pinunit niya ang kanyang mga pusos, tumalon sa likuran ng bantay, at sa isang mabilis na galaw, pinaslang niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngayon na muling bumalik na ang lakas ni Lancelot, handa na ba siyang maghayganti? Abangan sa susunod na kwento, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para malaman mo ang kasunod ng laban. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.